Pagpapala po na makasama ko ngayong hapon at tayo po ngayon ay mag-aaral ng kanyang mga salita. So, simulan na tayo, Mark. Ano ba ang ating pag-aaralan ngayong hapon? Malinaw po ba ang aking audio? Yes. Talang? Okay. Yes So, po. yes po, ang ating pong key verse sa ating pag-aaralan ay mula sa Romans chapter 8, verse 28. Ang topic po natin ngayong hapon is live with purpose. Ano nga ba ang message ng Roma chapter 8, 28? Okay, Mark, thank you. Kasi sabi dito, we know that all things work together for good for those who love God, to those who are called according to His purpose. Ayan. Sige. Thank you, Mark. Noong nasa mababang paaralan pa lamang tayo ay palaging tanong ng language teacher natin, what do you want to be when you grow up? Naalala niyo pa ba kung ano ang palaging tugon ninyo sa tanong na ito? Ako, ang sagot ko noon ay, I want to be a teacher. Ayan, di ba? Kayo, ano ba ang tugon niyo sa tanong ng teacher ninyo noon? Di ba, meron dito nagsabi, gusto ko pong maging accountant. May nagsabi naman, gusto ko po maging teacher. Ako po, sabi ng nanay ko ay magiging mahusay daw akong doktor. Ito ang isa sa mga pinaka-top list answer ng mga mag-aaral noong tayo ay nasa elementary. Ang mga pagpaplanong ito na kailangan nating humakbang ng may taimtim na pagsunod at palalimin pa ang pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Dahil yung mga pangarap natin noon, ito ba ay nagkaroon ng katuparan o nabago na? Nabago na yung ating perspectives and yung ating mga gusto na makamit at mga pinagplanuhan natin. Totoong walang kasiguruhan ang darating na bukas, subalit ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ng talatang ito ay nagpapaalala sa atin ng gawin ang mga bagay ayon sa pagkatawag ng Diyos sa atin ngayon pa lamang. Kapag nararamdaman natin na may inuutos ang Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa atin, daglian tayong sumunod at huwag nang patumpik-tumpik pa. Diba? At napakahalaga po na malaman natin that God has a purpose for each and every one of us bilang anak ng Diyos at bilang isang Kristiyano. We don't just respond to the call of duty na para kang isang sundalo na yes sir, 'di ba no? We don't we don't just respond to the call of duty, but we are responding and live to the call of God. Maybe may pagtawag at layunin ng Panginoon sa lahat ng mga nangyayari sa ating buhay. It takes courage to follow God dahil andyan ang kaaway. Lagi tayong pinupush palayo sa ating Panginoon at lagi siyang nagbibigay ng dahilan upang ma-delay ang ating pag-respond sa Panginoon. At yung kanyang purpose ay hindi natin makamit dahil merong hadlang. Pero sabi ni Apostol Pablo, doon na tayo sa next slide, Mark. Sabi po ni Apostol Pablo sa Romans chapter 12 verse 2, do not be conformed to the world,
but be Be transformed transformed by the renewal of by your the mind, renewal of your minds, so that so you to will be be able to able to discern the discern will the of will of God. God and to know what is good and acceptable and perfect. Ayan. Sinabi ito ni Apostol Pablo dahil ang mundo ay may pattern. Ano yung pattern ng mundo? Punong-puno ng distraction, may pagkanya-kanya, makasarili. Kasama ba tayo dito? Ang nais ng Diyos ay magkaroon ng matuwid at tamang direksyon sa purpose ng Diyos sa buhay natin. Purpose, by definition, is the original intent of the creation, which is our God. Isa pamuhay natin ang kanyang plano sa buhay natin. Stop pursuing positions or title. Dahil ito yung isa sa nakakahadlang. Positions or titles sa workplace, sa church, or within the community that we belong. Dapat tayo ay maging purpose-minded. Purpose-minded na, Lord, ano ba yung gusto mong gawin ko? Ako po ay susunod with all my heart. Yun dapat, diba? Purpose-minded tayo kay God. Put God first in everything we do. Set our priorities. Sinabi yan sa Book of Matthew. So, lilipat na tayo sa Book of Matthew, chapter 6, verse 33. Sabi dito, but seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things will be given to you as well. Napakalinaw po ang sinabi dito sa talatang ito na saliksikin ang kanyang mga salita. Panghawakan natin ito at magkaroon ng assurance. Assurance 100%. At ipagkakatiwala lang ang lahat sa Kanya. Put God first. Hindi option lang si Lord sa buhay natin. Subalit, mas madalas, ang gusto natin plano ay mauna nating maisakatuparan kung ano ang gusto nating gawin. Minsan yung mga nag-uunahan na mga gusto nating gawin sa buhay natin ay hindi na natin maunawaan. Minsan nag-overlapping, no? Ano ba itong mga ito? Career, family, achievements, and accomplishments. Pag nag-fail tayo, tinatanong natin ang Diyos. Bakit? Bakit nangyari sa akin? The bigger question should be, what is God's purpose in my life? What is God's purpose in our PWD fellowship? Bakit tayo nandito? No? Almost 2 hours nakaupo, nakaharap sa screen. Gumagastos tayo ng wifi, gumagastos tayo ng internet, naglalaan tayo ng effort. Yung mga dapat natin gawin, isinasabi natin para tayo makinig at magsama-sama. What is God's purpose in our ministry? Minsan, kung iisipin natin, nakakapagod, nakakapanghina. At ito ang sabi sa Philippians 4:13. Next slide tayo. Thank you, Mark. Sabi dito sa Philippians 4:13, I can do all things through Him who strengthens me. God is showing our purpose one piece at a time. Meron akong visual. One piece at a time. And not one time, big time. Slowly, but surely. Slowly,
But surely, hindi natin pwedeng pagsabay-sabayin ang mga pangarap natin sa buhay kahit matatalo tayo. But with the courage and with this Bible verse, God gives us the strength to do what is good and what is best for us. Sa panahon na tayo ay mahina at lupagpay, si Jesus ang ating kalakasan. Ang kalakasan ay sa Kanya lamang nasusumpungan. Ngayon, tunghayan natin ang talata sa Matthew 6:34. Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Let the day's own trouble be sufficient for the day. Napakalinaw po yan. Huwag daw tayong mabahala, huwag tayong mabalisa sa kung anong merong bukas. Hayaan natin ang Panginoon ang kumilos para dito. Following our purpose with God is not a bed of roses. Sabi nila pag naging Christian ka, wow, bed of roses daw, lahat daw, heaven. Wala na daw, hindi ka na maghihirap, sasagana ang buhay mo. Pero ano sabi nila? Bakit pag naging ang Christian pala, daming bawal? Hindi pwedeng ganito, hindi pwedeng ganyan. Wala po sa Bible yan. Pero na-realize na natin, natuturuan na tayo when we read the Bible at nakakarinig na tayo ng mga salita ng Diyos dahil sa ating mga fellowship na ina-attenan, nalalaman na natin kung ano ang tama at mali. We may encounter or experience pain. So, sa aking visual, we may encounter or experience pain, rejection, failures, even achievements and accomplishments. No? Wow! Ang galing ko! Di ba? Ang dami kong achievements, ang dami kong accomplishments. Lahat ng nararanasan natin ito ay mananatiling hanggat hindi natin ito i-let go. Dapat i-let go natin yung mga yan. Ang kabalisahan, ang pagkabahala sa mga bagay na hindi naman dapat. Daanan natin, wag nating tambayan. Focus on the purpose of God sa buhay natin. The bigger purpose, the bigger calling, and the bigger, harder of our life gets. But the calling of hardship is to be in communion with Christ. And when we pick up the bits of pieces of hardships, one by one, our purpose to live with Christ is being revealed. Masusumpungan natin. Ano ba ang purpose ni God? Bakit nakararanasan ko ang mga ito? No? Pulutin natin. Huwag nating hayaan lang na nasa isang tabi. Dahil may purpose si God sa bawat pain, suffering, rejection, God revealed to us upang ma-realize natin ang purpose ni God sa buhay natin. Ngayon ay mas mauunawaan na natin ang purpose ng hardships. Why God allow things to happen. Itong mga nararanasan na ito, napakasakit. Minsan ayaw na nating balikan. Minsan, Lord, alisin mo to sa akin. Minsan, gusto nating takasan pero
nagsusumiksik sa atin. Nagsusumiksik sa ating puso. So, let's go back to our key verse. So, Romans chapter 8, verse 28, Mark. We know that all things work together. Yung ating in every things of that we experience, the hardship, may purpose, at may itinuturo sa atin ng Diyos saan man position at situation meron ka. Every pieces that cause pain will lead us to the opportunity to enter what God has prepared for each one of us. Lalong-lalo na tayo na nandito, 20 na nandito sa Zoom ngayon. The broken pieces. Ayan. Mark, pwede bang i-pin mo muna ako para mas makita yung gagawin ko? The broken pieces. Ito. The broken pieces na pinagsama-sama natin. Ayan. Nakikita nyo ba? Ayan. Itong mga broken pieces na ito, kapag Bro, Mark, spotlight mo siya, bro. Yung may video. Yeah. Kapag pinagsama-sama natin ito, okay. Yan. Wait lang ha. Ayan. Kapag pinagsama-sama natin yan, wait lang. Kapag pinagsama-sama natin yan, who you are of the purpose of God sa buhay natin, makikita natin kung ano ang magiging resulta. Malinaw ba? Kita ba? Ano nakikita nyo? Heart. Ano nakikita nyo? Heart. 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 The result is this. The broken pieces. No? Wait lang po ha, may lumabas sa aking video. Okay. The broken pieces na pinagsama-sama natin, who you are with the purpose of God sa buhay mo, the result is this. Puso. Sorry, nakikita ba? Malinaw ba? Balikan natin, Mark, yung ating key verse sa Romans chapter 28 chapter 8 verse 28. For those who love God, to those who are called according to his purpose, our greatest treasure is to live with Christ and put our hearts in place where God is glorified. Ang buhay natin ay punong-puno ng agam-agam, punong-puno ng kaguluhan. Minsan nag-i-instill ang gawa ng kaaway sa utak natin, sa isipan natin. But stick to your purpose. Ano ba yung gustong ipamuhay natin? Yung
layunin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ngayon po, sabay-sabay nating basahin ang Romans 8 verse 28. Okay, 1, 2, 3. No, We know that all that things all work things work together together for good. for for good. those who love God, Those who love God, those are called those who are called according to His to His. purpose. Salamat po sa hapong ito na kami po ay nagsama-sama. That it is a great revelation, Lord God, na kami ay mamuhay ng naayon sa iyong kalooban. Na hindi ang aming kagustuhan, hindi ang aming sarili, Panginoon, ang aming unahin, kundi ang kalooban mo, Panginoon, upang kami ay mamuhay ng sagana, kami ay mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. At yung pangako mo na kaharian na ipiniprepare mo para sa bawat isa sa amin ay makakamtan namin sa tamang panahon. To God be the glory. Amen. Ayan po sa atin pong breakout questions ay ipopost po ni Mark. Ayan. Ayan po. So, yan po ang ating pag-uusapan, ang ating discussion sa ating breakout. Okay, maraming salamat po at sana po ay may bagong kaalaman na naman tayong natutunan dahil ito ay siyang matibay na magiging kalakasan ng bawat. Maraming. Okay, Mark, ready na tayo para sa ating breakout. Ayan, thank you, Mami Glo. Ayan, so let me picture muna tayo ulit. Medyo dumami tayo. Thank you, Ma'am. Oo, ang daming